ang bagong Jerusalem ay malalaman. Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan, para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consummatum Est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na Consummatum Est sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos, na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katuwiran ng Diyos. Mapagpalang oras at magandang hapon sa ating lahat.
Bago po kami magpatuloy, nais po muna naming magbigay pugay sa aming dakilang guro, ang aming mahal na Supremo sa kaharian ng Diyos na siyang nagtatag nito noong July 27, 1982 dito mismo sa banal na syudad ng Pilipinas na Dapitan City. Walang iba, mahal na Hari Filimon Ondok Riambonanza. At ganun din sa ating presidente ng The Kingdom of God ngayon, ang ating nangangasiwa na sa kaharian ng Diyos. Walang iba, mahal na Prinsipe Rocky Riambonanza. At sa atin ding na presidente ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation, Hari Adolfo Riambonanza. At sa ating presidente, ganun din si mahal na Prinsipe Rocky Riambonanza, presidente ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Sa ating mga mahal na reyna, lahat ng mga nasa First Royal Family na nandito ngayon sa Temple of the Kingdom of God. Sa aking mga kasamahan sa bawat rehiyon ng Pilipinas, ang mga board of directors, ang mga tinuruan ni mahal na Hari Filimon Ondok Riambonanza, ang mga disciples, nasa Region 1, nandyan si Hari Carmelito P. Iniquila, at sa Region 2 naman, ito inyong lingkod, Hari Edgar Piligutom. Kumusta dyan lahat ng mga leaders sa Region 2? Lalong-lalo na dyan sa probinsya ng Isabela. Nandyan si Hari Simproso Baldo Anchita at si Reyna Becky o Victoria Anchita. Lahat ng kanilang mga municipal leaders hanggang barangay leaders sa buong probinsya ng Isabela. Sa buong probinsya naman ng Quirino, sa pamumuno ni Hari Alex Anchita at ni Reyna Ami Anchita, at sa lahat ng kanilang mga municipal leaders down to barangay leaders sa buong probinsya ng Quirino. At sa ating isa sa mga leaders din natin dyan sa Quirino na nandun ngayon sa UK, United Kingdom, si Reyna Shirley Del Rosario. Magandang hapon, Reyna. At kumusta kayo dyan? Mapagpalang oras sa inyo. At si Princess Claribel din, nandyan sa Middle East ngayon, palaging nagsubaybay sa ating programa. Sa lahat ng mga nanasakupan ng Region 2, mapagpalang oras sa inyo. At sa Region 3 naman, si Hari Heraclio G. Lagolos, at sa kanyang mga leaders na nandyan sa Region 3. Sa Region 4, si Hari Saturnino, Sani Kilap-Kilap, at sa lahat ng kanyang mga provincial down to municipal leaders hanggang barangay leaders sa buong rehiyon ng Region 4. Sa Region 5, si Hari Wilbert L. Vermog Sr., lahat ng kanyang mga leaders din na-assign sa Region 5. Sa Region 6, ibigay ko lang sa inyo itong isa sa aking mga BOD ng The Kingdom of God, si Hari Florentino Campilan. Salamat, Hari. Sa coordinator ko sa Catanduanes, nangumusta ako ni Antonio Ikaw na po. Sa Gilapundan, Marianet Manlunas,
sa Dolores Dave Dalag, sa Giwan Renebert Valdedomar, o sa kanyang mga kasamahan ko ng iba pang lugar dyan sa Samar. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, no? Diyan sa Region 6 po yan. At sa Region 7 naman, si Hari Giovanni Teologo Charis. Kumusta lahat ng mga provincial leaders, municipal leaders, hanggang barangay leaders natin sa Region 7? Sa pamumuno ni Hari Giovanni T. Charis. Sa Region 8, si Hari Juanito C. Makalisang, no? Lahat ng mga provincial leaders ng Region 8 down to municipal hanggang barangay leaders. Sa Region 9, si Hari Felix Q. Prosiso, no? At sa lahat ng kanyang mga leaders din, kumusta? Nandito sa Region 9. Sa Region 10, si Hari Richard Prosiso. At sa lahat ng kanyang mga leaders. Sa Region 11, si Hari Jerome Jesus Piligotom. At sa lahat din ng kanyang mga nasasakupang mga KOJ leaders dyan, no? Sa Region 11. At sa Region 12, si Hari Venancio P. No? Kilap-kilap. At sa lahat ng kanyang mga provincial leaders, mga municipal leaders, down to barangay leaders sa nasabing region. Sa NCR naman, National Capital Region, sa pamumuno ni Reyna Violeta Prosiso at sa lahat ng mga NCR leaders, kamusta? At dyan din sa Caraga Region, si Hari Siriaco Boboy Bulay-Bulay. At sa Region 13, na under pa rin yan sa pamumuno ni Haring Carmelito P. Iniquila, meron ding regional dyan na na-assign na under ni Hari Lito na si Hari Jun, no? Pablo Mando. At sa ating mga kapatid, no, sa Kaharian ng Diyos, ang mga balik Islam, no, kumusta at napapalang oras. Sa lahat din ng mga leaders ng mga gates of the kingdom of God in the New Jerusalem, no, na ayon sa 12 mga angkan ni Israel o Jacob na naitatag din dito sa Pilipinas. Mapagpalang oras sa inyong lahat. At sa lahat na nagsubaybay sa ating palatuntunan sa The Kingdom of God, na programa natin ay Consumatum Est. Ito ba ay nasa propesiya ng banal ng kasulatan? Bakit mayroong programa na Consumatum Est? So, bilang pambungad po natin sa ating mga tatalakayin natin sa hapon na ito, ay basahin po muna natin ang Apokalipsis sa 16, talata 17. No, ano ang sinabi kung bakit meron tayong programang Consumatum Est? No, nasa Tagalog, nagawa na o natapos na. So, pakibasa, Haring Florentino. Ito po ang ating mababasa sa Apokalipsis 16, talatang 17. At ibinuhos ng ikapito ang kanyang mangkok sa hangin, at lumabas sa sanktuaryo ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, nagawa na. Nagawa na. Sa Latin ay Consumatum Est. Yan po ang palatuntunan ng The Kingdom of God sa pamumuno ni mahal na Haring Philemon Ondo Criam Bonanza. Siya po ang
author sa programang ito na tinutuloy po natin sapagkat ang tungkol sa pagpapahayag, lalong-lalo na po sa kaharian ng Diyos, ay kailangan ipahayag ito sa buong mundo. So hindi pa nga tayo lumaganap sa pagpapahayag sa buong Pilipinas, ngunit salamat na lang dito sa social media na yung mga tao sa ibang lugar na hindi natin mapupuntahan personally ay dito talaga sa hangin, no, sa media broadcast. Kasi ang programa na ito po ang ika-7 mangkok. Ito po ang katuparan sa ang kanyang mangkok sa hangin. So ano itong mangkok sa hangin? Ito po yung programa ng Diyos na dinaan sa media. Radio program, social media, basta dito sa media, no? At lumabas sa sanktuaryo ang isang malakas na tinig. Bakit malakas na tinig? Kahit dito kami nagsasalita sa dapitan, buong mundo ang nakakarinig. Yan ang ibig sabihin sa malakas na tinig. Mula sa luklukan, so saan ba ang luklukan? Pangatlong luklukan ng Diyos. No? Kasi kaninong luklukan? Ito luklukan ng Diyos, mga kapatid. Kasi ang unang luklukan ng Diyos yung Eden na nasa loob mismo ng Mesopotamia. Wala na doon, naparam na ang Eden. Nailipat ang luklukan ng Diyos doon na sa lupang pangako, yung Jerusalem. Luklukan ng Diyos ang Jerusalem. Pangalawa, so ang pangatlong luklukan ng Diyos dito sa Pilipinas, sapagkat dito ang kaharian ng Diyos na ibigay at nag-umpisa sa banal na syudad ng Pilipinas na Dapitan City, no? Shrine City of the Philippines. Kaya hindi po kami mahiyang sabihin sa inyo, matatakot man, na isigaw sa buong mundo na ang luklukan ng Diyos, pagbansa ang pag-uusapan natin, walang iba dito lang sa bansang Pilipinas. So particularly sa lupang pangako at sa loob ng lupang pangako, dito lumabas ang banal na syudad. So diyan magmumula, no, yung programang nagawa na, ibig sabihin consummatum est. Kaya lahat ng bagay ay nagawa na ayon sa plano ng Diyos. No? Dito sa Pilipinas yan naganap. Kaya ang lugar na ito ay sentro sa kaganapan na ayon sa plano ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang mga kaganapan dito sa bansang Pilipinas, kung kaharian ng Diyos o talinghaga tungkol sa kaharian ng Diyos, ang ating pag-uusapan, hindi po tayo dapat lalayo sa mga propesya. No? Sapagkat ang testimonya ni Kristo ay ang propesya. No? So, basahin po muna natin kung totoo ba na ang espiritu ng propesya. Yan po ang testimony of Christ, no? Sa Apokalipsis 19 talata 10. No? Pagbasahin po natin, no, sa 19, no, talata 10. Ito po ang ating mababasa sa Apokalipsis 19, talatang 10 na nagsasabi, "At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya ay aking sambahin. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan.
ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patutuo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patutuo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Ayan, malinaw mga kapatid na ang patutuo ng ating Panginoong Hesukristo noon hanggang ngayon ay ang espiritu ng hula. So ano ang mga hula o mga propesiya? So yan po ang tatalakayin natin mga kapatid. Kung saang bansa ito naganap, lalong-lalo na ang paghula sa kaharian ng Diyos na ang hula na ito o propesiya ay dinaan, isinulat sa isang talinghaga. Kaya basahin po natin ang isa sa mga hula na naisulat na patalinghaga na nagsasabi tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya basahin po natin ang Mateo 13, talata 33. Ano po ang sabi diyan? Ito po ang mabasa natin sa Mateo 13, talatang 33 na nagsasabi, sinalita niya sa kanila ang ibang talinghaga, ang kaharian ng langit ay tulad sa lebadura na kinuha ng isang babae at itinago sa 3 takal na harina hanggang sa ito'y nalibadurahan ang lahat. Yan, talinghaga po yan mga kapatid. Kung hindi po tayo pinagkalooban ng talino o wisdom galing sa Diyos, ay hindi po natin yan maintindihan. Ngunit, sa pamamagitan ng pagturo sa amin ng aming dakilang guro, ang mahal na supremo sa The Kingdom of God, yung nagtatag po mismo ng The Kingdom of God dito sa Pilipinas para sa buong mundo, mahal na Hari Philemon Ondo Criambonanza, siya po ang nagbigay kung ano ang kahulugan sa binasa natin na talinghaga. Na kung babalikan po natin, sinabi dito na sinasalita niya sa kanila ang isang talinghaga, parable, no? Ang kaharian ng langit ay tulad sa libadura na kinuha ng isang babae at itinago sa 3 takal na harina hanggang sa ito'y nalibadurahang lahat. Okay. So, talinghaga po yan. Kinuha ng isang babae, so hindi po yan literal na babae. No? Yung babae na tinutukoy po dito ay hindi po yan, ulitin ko po sa inyo, hindi po yan literal na babae. Pag parable na babae, basahin muna natin, no? Isa-isahin po natin ito mga kapatid. Pupunta muna tayo sa pahayag ni Kristo sa Apokalipsis 17:18. Kasi nagbanggit po sa talinghaga dito na ang kaharian ng langit ay tulad ng libadura na kinuha ng isang babae. So ang katanungan ngayon, ito ba'y literal na babae? So, banal na kasulatan ang magpahayag din kung ito ba'y literal na babae. Batay sa pahayag din ni Kristo doon sa isa sa kanyang mga disciples na si Juan. So anong sinabi ni Kristo sa kanya? Ito po ang ating mabasa sa Apokalipsis 18, talatang 18. 17, panya na rin. 17. 17, 18. 17, 17, talatang 18 na nagsasabi. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Ayan. So ang ibig sabihin pala mga kapatid, sa
talinghaga na ang kaharian ng langit ay tulad sa libadura na kinuha ng isang babae. So sino yung babae? Malinaw po na binasa kanina lang, at ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Dakilang bayan. Ibig sabihin, ito po yung bansa na binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos. Kaya pupunta naman tayo sa Mateo 21, 42, 43. Na ang bansa na ito po yung tinutukoy na babae sa parabol. Sige po, Haring Sinoy. Ito po ang ating mababasa sa Mateo 21, talatang 42 hanggang 43 na nagsasabi. Sige. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanmang bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan. Ang batong itinakwil na nagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Kaya nga, sabihin ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan, malinaw po mga kapatid na habang nangaral ng tungkol sa kaharian ng Diyos noong unang panahon ng ating Panginoong Hesukristo, doon po mismo sa bansang Israel, particularly doon sa Jerusalem, ay wala mang tumanggap sa kanya bilang hari. Yung mga Hudyo na katulad niya, siya yung bato na itinakwil ng mga tao roon bilang hari sa kaharian ng Diyos na nandoon pa sana ito sa bansang Israel. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang deklarasyon, kaya nga sinasabi ko sa inyo, sabi ni Kristo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa nagkakabunga. So kaya maraming mga talinghaga patungkol sa kaharian ng Diyos na sa binasa natin kanina na ang kaharian ng langit ay tulad ng isang libadura na kinuha ng isang babae. So hindi po yan literal na babae. Ang babae ay isa palang bansa o bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. So hindi naman yan maghahari kung walang kaharian. So malinaw na ang bansa na binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos ay inahalin tulad sa babae. Okay, tingnan po natin mga kapatid. Ang pangalan ng ating bansa na Pilipinas, hindi man yan maskulin na pangalan. Babae po ang pangalan ng ating bansa. Kaya nga, tinaguriang inang bayan eh. Paano ba sumasagisag o sumimbolo ang bansang Pilipinas? Babae, no? Inang bayan. Feminine Pilipinas. Kaya nga mga kapatid, kung titingnan natin, overview lang po ito, halos lahat ng mga bansa sa buong daigdig ay mayroong feminine name, no, na nauukol sa babae. Tingnan mo yung bansang Amerika. Kahit nakadiscovery dyan si Christopher Columbus. Tapos, sinusurvey ulit ni Amerigos Vespucius. So, lalaki yon si Amerigos. Amerigos. Ngunit, bilang parangal doon kay Amerigos Vespucius, ay hindi pinangalan ng Americo, kundi America, o feminine. No, kahit
dito sa Pilipinas, in honor of King Philip, King of Spain, ay feminine pa rin ang pangalan ng bansa. No? Philippines, babae po yan. So, malinaw na, ulitin ko po sa inyo, balik tayo sa ating binasa na talinghaga patungkol sa kaharian ng Diyos, na kinuha ng isang babae, ay bansang Pilipinas po ang tinutukoy dito. So, itinago, okay. Dito naman tayo na mayroong sukat. At itinago sa 3 takal na harina hanggang sa ito'y nalibadurahang lahat. Ano ba itong 3 takal? Itinago sa 3 takal. So, description po yan sa isang babae, isang bansa, isang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa, bansang Pilipinas. Ang 3 takal ay nabahagi po sa 3 ang bansang Pilipinas. Ano itong 3 takal? Luzon, Visayas, at Mindanao. So yan po mga kapatid. No? Biblical po, nakahula na kung bakit ang bansang Pilipinas ay nahati man sa 3. No? Sinukat ng Diyos na itinago sa 3 takal. Ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos itinago dito sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa kabuuan, sa babae, bansa o bayan ng Pilipinas. Kaya yan po ang isa sa mga propesiya na nagpapahayag sa kalagayan ng bansa na binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos. Kaya mapalad po ang bansang Pilipinas. Kaya nga ang mga Pilipino, sa totoo lang mga kapatid, ang bansang Pilipinas ay wala pong aborigines. Ibig sabihin, walang tao na talagang dito nakatira. Noong unang panahon, walang tao ang Pilipinas. So, ang mga iba't ibang tribo dito sa Pilipinas, yan po ang nakatago na lahi ni Israel. So, paano yan nangyari? Anong pruiba na tayo ang nakatago na mga lahi ni Israel? Nung lumaganap na ang pangangaral patungkol kay Kristo at kaharian ng Diyos doon sa bansang Israel sa pamagitan ng mga apostoles, maraming tao doon ang naniwala sa aral ni Kristo. Kaya tinawag sila na mga Kristiyano. Kasi ang sentro sa pangangaral, si Kristo. Ngayon, nagkaroon man ng persecution of early Christians. Pinapatay man ang mga naniwala ni Kristo noon. Kaya ang mga Hudyo na naniwala ni Kristo ay nagiging wandering Jews. No? Palipat-lipat sila ng lugar. Ayon sa kanilang pagpalipat-lipat ng lugar mula sa Jerusalem, pumunta naman sila patawid ng ibang bansa, punta sa Iraq, kung saan-saang bansa sila napunta. Pero, mayroon pa ring direksyon ang kanilang pagiging wandering. Para masubaybayan ang hula ni Isaias 24:15 na ang Diyos sa Israel ay ipaluwalhati sa silangan sa mga pulo ng dagat. So, ganun po ang nangyari noon na naging wandering Diyos. Palipat-lipat ng tirahan sa para purpose din ng Panginoon na ganun ang mangyayari sa kanila, na
mapuntahan yung lugar na binanggit sa propesiya ni Isaias. Paano yan binanggit, Haring Florentino? Ito po ay ating mababasa sa Isaias 24, talatang 16 na nagsasabi, "Kaya alwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat." Yan. During that time sa sinabi ni Isaias, yung propesiya na yan, ang bansang Pilipinas ay walang tao. Nabalot pa ito ng yelo, ice. Wala pang dagat, no? So ngayon, during the time of Christ, until doon na sa mga apostoles, maraming naniwala sa katuruan patungkol kay Kristo sa kaharian ng Diyos, nagkaroon ng persecution of early Christians. Kaya naging wandering Jews. Palipat-silipat sila ng tirahan. No? They are seeking for refuge. Hanggang sa nakatawid sila ng Himalayan Mountain, napunta sa China. No? So, gaano ba sila katagal sa China? Napunta sila doon sa China. 140 years sila doon sa Guangxi province. Sila po yung gumawa ng rice terraces sa Guangxi province. Kaya after 140 years, dumating sila dito sa Pilipinas, no, through land bridge. Naglalakbay, pero wala pang pangalan ang bansang Pilipinas at that time. 7 bundok pa lang ang lumabas kasi balot ng yelo. Kaya in the year 663 AD, dumating ang unang pangkat na nakatagong Israelitas sa panahon na ni Dato o Hari Ifugao. So yan ang unang binhi, nakatagong lahi, binhi, mga binhi ni Israel, pure Israelites, dumating sa bansang Pilipinas. Pangalawang pangkat, doon naman sa panahon ni Hari Marikudo, no? 12th century na, yung natunaw na po yung yelo na bumabalot sa kapuluan ng Pilipinas, kaya umahon na, nakita na yung mga islands of the sea. Bilang katuparan sa sinabi ni Kristo na ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga, na magbubunga ng Christian belief, at in line din doon sa propesiya na ang Diyos ay ipaluwalhati sa silanganan sa mga pulo ng dagat. Mga pulo ng dagat na ang ating bansa nang dumating si Marikudo. Mga Israelitas. Tinanggal ang salitang Israel, ang naiwan, itas. Kaya tinawag silang mga itas. Diyos ang nagbago sa kanila. Yung pangatlong pangkat kay Dato Puti, no? Nagsakay na ng bangka. Sila ay napadpad doon sa Malaysia. Hindi po sila taga Malaysia. At that time, yung pinuno ng Malaysia, si Dato Makatunaw, ay inaapi ang pangkat ni Dato Puti. Tinawag silang Dato Puti kasi mga puti galing Israel. So sila ang pangatlong pangkat. So kasi hindi iyon ang kanilang final destiny o destination. Hindi iyon ang talagang hinahanap sa pangkat ni Dato Puti na silanganan, nasa silanganan mga pulo ng dagat. Inaapi sila doon, tumawid sila
papunta dito sa Pilipinas. Kaya doon sila sa Sirawagan River. Ayun ang mga nakatago na binhi na Israel, 3 hari, no? Hari Ipugaw, all throughout generations, nag-intermarriage sa ibang mga tribo. Sa panahon din ni Hari Marikudo hanggang ni Dato Puti. Kaya sanay man sila maninirahan yung malapit sa ilog, doon sila sa Sirawagan River. Kasama yung mga 10 datos. So, yung iba nagpunta sa Luzon, doon sila nanirahan sa tabi ng ilog, kaya tawag sa kanila taga-ilog. Lumipas ang maraming mga taon, yung mga taga-ilog ay nagiging Tagalog in short. So dito naman sa bandang Mindanao, pumunta yung mga ibang kasamahan ni Dato Puti, nanirahan din sa ilog. Ang local term dito sa Mindanao, ang ilog ay Suba. So sila ay taga-Suba, kaya tinawag silang Subanin. So ngayon, mayroong similarity ng kanilang dialect. Kasi sa mga Subanin, yung niyog sa Subanin, niyog din sa mga Tagalog. So marami mga salita. Yung apoy sa Tagalog, sa Subanin, gapoy. Oh, ibig sabihin, similar lang, no? Similar. Hindi lang, yan lang po ang isa sa mga halimbawa. Wala namang taga Luzon o tinawag na mga Tagalog nagpunta dito sa Mindanao para turuan ng mga Subani na yung niyog din yan. So, yan ang kanilang connectivity sa isa't isa. Kaya tayo ngayon, tayo talaga ang tunay na binhi ni Israel. Maliban sa ang Pilipinas ay nahati sa 3 parts, Luzon, Visayas, Mindanao, 3 binhi din ang pinapadala ng Diyos. Yun ang tunay na mga royal family, no? Pertaining to mga hari. Kaya may kanta na ako'y Pilipino, ang dugo'y maharlika. So, Diyos ang nagpanukala dyan, hindi yung by coincidence. So, ang Pilipinas, sa madaling sabi, ay ito yung bagong Israel. Nandito yung bagong Jerusalem, na siyang sentro sa kaharian ng Diyos. Kaya dito sa atin lumitaw ang banal na syudad. Kung noon lumitaw ang banal na syudad na siyang Jerusalem sa loob ng lupang pangako, history repeats itself, ang banal na syudad din lumitaw hindi sa Luzon, hindi sa Visayas, dito sa Mindanao, sapagkat nandito yung lupang pangako. Kaya nandito rin ang banal na syudad na Dapitan City. So, sinong nagsasabi na Mindanao lupang pangako? Si Dr. Jose P. Rizal, no, bilang unang saksi dito sa bansang Pilipinas na siyang nagsaksi ng Mindanao lupang pangako. Kaya pag-usapan po natin ang mga saksi. At ano ang sinaksihan? Ang saksihan po dito ay yung luklukan ng Diyos na naging tanyag noon sa pangalang Jerusalem. So yan ang saksihan. So pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa 4 na saksi. No, batay sa sinulat sa Apokalipsis 11:4. Ano ang
binanggit dyan sa Apokalipsis 11:4? Ito po ang ating mababasa sa Apokalipsis 11, talatang 4 na nagsasabi, ang mga ito'y ang 2 punong olibo at ang 2 kandilero na nangakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. So, ayan. So, binanggit mga kapatid na ang mga ito'y ang 2 punong olibo. So, 2. Representing olibo. At ang 2 kandilero. So, ilan sila lahat? O, 2 olibo, 2 kandilero. Ibig sabihin, 4 silang lahat. So, yan ang tunay na mga saksi ng Diyos. 4 silang lahat na sa talinghaga, 2 olibo at 2 kandilero. 4 lahat. So, ano ito? So, atras po tayo sa Ezekiel. Sa Ezekiel tayo mga kapatid. 4 sa Ezekiel, hindi pala sa Ezekiel, Zacarias. No, dito tayo sa Zacarias para malaman natin ano itong 4 na Zacarias 4:11. No? So isa-isahin natin mga kapatid ang tungkol sa 2 olibo at 2 kandilero. So, basahin natin ang Zacarias 4:11 hanggang 14. Ito po ang ating mababasa sa Zacarias 4, talatang 11 na nagsasabi, nang magkagayoy, sumagot ako at nagsabi sa kanya, ano itong 2 puno ng olibo sa dakong kanan kandilero at sa dakong kaliwa. At ako'y sumagot, tuloy, hanggang 14 na sumagot na ikalawa at nagsabi sa kanya, ano ang 2 sangang olibong ito na nasa siping ng 2 gintong padaloyan sa dinadaloyan ng langis na ginintuan? Sige, tuloy. At siya ay sumagot sa akin at nagsabi, hindi mo baga nalalaman kung ano ang mga ito? At aking sinabi, hindi, Panginoon ko. Nang magkagayoy, sinabi niya, ito ang 2 anak na pinahiran ng langis na nakatayo sa siping ng Panginoon ng buong lupa. Yan. Kung doon lang po tayo magbabasa sa Apokalipsis 11:4 na ang mga ito'y ang 2 punong olibo at 2 kandilero na nangagkatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. Ang tanong, ano yan? Kasi hindi naman yan literal Malalim na talinghaga yan. Kaya salamat na lang sa aming dakilang guro na palagi naming ipagmamalaki sa buong mundo, si mahal na ring Philemon Ondok Riam Bonanza, sa kanyang Bible exegesis ay binigyan ng tamang kahulugan ang mga talinghaga dito sa banal na kasulatan, yung misteryo, yung mga lihim ng Diyos. So, alam kong marami ang nagbabasa nito. Maraming nakabasa sa binasa natin na ang mga ito ay ang 2 punong olibo at ang 2 kandilero na nangagtayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. Ang tanongin mo, ano yan? Ay hindi nila maisagot. Kasi ang Bible meron siyang connectivity na sinabi dito sa Apokalipsis
Ngunit ang kaniyang pahayag na sikreto paatras. Minsan, anong sinabi nung una, nakatago. Doon naman sa Apokalipsis natin mababasa kung ano yun. Kaya maganda na basahin natin ang buong kasulatan mula Henesis hanggang Apokalipsis. Pero kahit mabasa natin ng paulit-ulit mga kapatid, kung hindi marin tayo pinagkalooban ng Diyos kung ano ang mga tamang kahulugan sa mga talinghaga, ay wala pa rin. So, kami po'y nagpapasalamat ni mahal na Haring Pilimon Ondok Riambunansya sa pagbigay sa amin din ng direksyon kung ano yan. Kaya nga, atras tayo sa Zacarias 4:11 hanggang 14 na ang sabi, nang magkagayoy sumagot ako at nagsabi sa kanya, ano itong 2 puno ng olibo? Imagine, naitanong na. So, ganun kahiwaga ang banal na kasulatan, mga kapatid, na sa lumang tipan nabanggit na pala ito. Pero sa panahon ni Panginoong Hesukristo, binanggit yan doon sa kanyang isa sa mga apostoles, yung sumulat ng Revelation. Pero pag atras, so ganun kahiwaga ang mga lihim ng Diyos na itinago dito sa banal na kasulatan. Kaya yung pag-search natin, backward at saka forward. No, basa tayo dito, babasahin na naman natin sa ibang pahayag kung ano yan, kasi lihim po yan. Kaya dito na itanong, sabi, ano itong 2 puno ng olibo? Sa dakong kanan, kandiliro, o nabanggit din ang kandiliro, at dakong kaliwa. At ako'y sumagot na ikalawa, at nagsabi sa kanya, ano ang 2 sangang olibong ito na nasa siping ng 2 gintong padaluyan na dinadaluyan ng langis na ginintuan? At siya'y sumagot sa akin at nagsabi, hindi mo ba nalalaman kung ano ang mga ito? At aking sinabi, hindi, Panginoon ko. Nang makagayoy, sinabi niya, ito ang 2 anak na pinahira ng langis. Ano ang ibig sabihin ng pinahira ng langis? Kristo, anointed one, Mesiyas. 2 anak na pinahira ng langis na nakatayo sa siping ng Panginoon ng buong lupa. 2 doon sa Israel, 2 din dito sa Pilipinas. Sa kabuuan, 4 sila lahat, pero sila lang yun nag-reincarnate. Pero hindi sila sabay-sabay. Itong 2 olibo, 2 anak na pinahiran ng langis, hindi sila magkasabay sa isang panahon. Ito din 2 kandiliro, 2 anak din ito, pinahiran ng langis, Kristo, sugo ng Diyos, hindi din nagkasabay. Ang tanong, kasi mga saksi man ito, saang bansa ito naganap? At ano ang sinaksihan? Sinabi sa amin ng aming dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Ondok Riambunansya, na ang sinaksihan dito ay kung nasaan na ang luklukan ng Diyos. Ibig sabihin, yung Jerusalem, saksi ng Jerusalem. Uunahin muna natin ang istorya doon sa bansang Israel na binigyan doon sa bansang Israel sa unang pagkakataon, ibinigay ng Diyos ang kaharian. Yan ang pagpapahayag niya doon kay Haring David na ibigay sa Israel. Okay.
Sino ang unang pinahiran ng langis doon? Sino yung unang saksi sa luklukan ng Diyos? Walang iba kundi si Jacob na siyang si Israel. Kaya gumawa siya ng palatandaan, bato. Ang batong ito ay magiging bahay ng Diyos. Siya ang nakasaksi na ang bahay ng Diyos ay wala na doon sa Eden, wala na sa Mesopotamia, nasa loob na ng lupang pangako. Saksi si Jacob sa lupang pangako, na nandoon sa lupang pangako ang luklukan ng Diyos na tinawag niyang Betel. Yun ang bahay ng Diyos. So yun ang unang saksi. Sino naman ang pangalawang saksi? Si Jesus Christ. Siya ang saksi sa Jerusalem na bahay ng Diyos. Siya din ang saksi na kinuha niya ang kaharian ng Diyos doon sa Jerusalem, sa bansang Israel, at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So ulitin ko po para malinaw. Unang saksi si Jacob, saksi sa lupang pangako sapagkat nasa loob ng lupang pangako ang luklukan ng Diyos. Pangalawang saksi, si Jesus Christ. Siya ang saksi doon sa Jerusalem na yun ang luklukan ng kanyang ama sa Jerusalem. Siya ang saksi na nagkuha sa kaharian ng Diyos sa Jerusalem at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So ngayon, mayroon nang isinulat sa Ecclesiastes na ang nangyari noon ay siyang mangyayari ulit. Kung merong dalawang saksi doon sa bansang Israel, ganon din sa isang bansa na pinagkalooban ni Kristo ng kaharian ng Diyos, meron ding dalawang saksi na sila yung sumasagisag sa dalawang kandilero. Kasi si Jacob at si Jesus Christ, sila yung sumasagisag sa dalawang olibo. Meron mang dalawang kandilero. Sinabi naman sa Ecclesiastes 1:9, anong sabi? Ito po ang mababasa sa Ecclesiastes 1, talatang 9 na nagsasabi, yaong nangyari ay siyang mangyayari, at yaong nagawa ay siyang magagawa, at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Yan, walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Kung dalawa noon, dalawa din ngayon. Sa dalawa sa bansang Israel, ulitin ko po, si Jacob at saka si Jesus Christ. Kinuha ang kaharian ng Diyos, binigay sa isang bansa, pinapatunayan na aming dakilang guro, at siya ring aming pinagpatuloy sa pangangaral na bansang Pilipinas, ang pinagbigyan ng kaharian ng Diyos, ay meron din ditong dalawang mga saksi. History repeats itself. Na kung ano yung mga nakaraan, ay hinanap yun ng Diyos para maulit sa isang bansa na binigyan ng kaharian ng Diyos. Basahin natin. O sa 3:15 ng Ito po ay ating Ecclesiastes. mababasa sa Ecclesiastes 3, talatang 15 na nagsasabi, ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na, at ang nangyayari pa ay nangyari na rin, at hinahanap ulit sa Diyos ang nakaraan. Oh. So hindi natin maintindihan yan sa kabuuan kung ano yung dalawang olibo at dalawang kandilero kung hindi natin titingnan ang nangyari sa nagdaan. Sinabi ng Diyos ay nangyari na, tapos na yung dalawa, nangyari na. At ang mangyayari pa ay nangyari na rin at hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. Kasi history repeats itself.
So, yung dalawang mga saksi doon, magre-reincarnate yun dito sa bansang Pilipinas. Si Jacob at si Jesus Christ. But honestly, isang espiritu lang yun. Espiritu ng Diyos. Kung anong espiritu na pumasok kay Jacob, ay siya ring espiritu ng Diyos na pumasok o nanahan sa katawan ni Jesus Christ. So, hindi naman magkasabay si Jesus at si Jacob. Iba-ibang panahon. Ngunit, isa espiritu. So, kung dalawa doon, dalawa din sa Pilipinas, sinong una? Si Dr. Jose P. Rizal. Siya ang nagsaksi na Mindanao ay lupang pangako. So, siya ang saksi. Unang saksi dito sa Pilipinas na nabigyan ng kaharian ng Diyos na Mindanao is the land of promise. Kailan yan naganap? July 17, 1892 sa alas 7 ng gabi. Bakit gabi yan? Nasabi ni Dr. Jose Rizal. Sapagkat gabi man ipinakita ng Diyos doon kay Jacob, kasi sa panaginip ni Jacob, doon man nakita niya ang bahay ng Diyos. Gabi man yun. Kaya gabi din dumating si Dr. Jose Rizal dito sa dapitan at sinabi niya na Mindanao is the land of promise. Siya yung unang saksi dito sa Pilipinas. Idalawa man sila. Sino yung pangalawa? May sukat na panahon yan. 70 years mula sa kapanganakan ni Dr. Jose Rizal na 1861, yung pangalawang saksi ay dapat ipanganak ayon sa takdang sukat ng panahon na 70 years mula 1861 na ipanganak si Dr. Jose Rizal. Kaya dapat ang pangalawang saksi dito sa Pilipinas, eksakto ika-70 years mula 1861, 1931, ipinanganak ang aming dakilang guro, mahal na Hari Filimon Ondok Riambunansa, at siya ang pangalawang saksi dito sa Pilipinas, saksi sa Bagong Jerusalem. Siya ang saksi na nagtatag sa kaharian ng Diyos. Kasi ang bansang Pilipinas, isang bansa ang binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos. Kailangan man itatag. Jeremias 18:9, no? Sa propesiya ni Jeremias, bakit naitatag ni mahal na Haring Filimon Ondok Riambunansa ang the kingdom of God in the New Jerusalem? Hula po yan, Jeremias. Basahin natin. 18:9. Ito po ang ating mababasa sa Jeremias 18, talatang 9 na nagsasabi, at sa anumang sandali ay magsasalita ako ng tungkol sa isang bansa at tungkol sa isang kaharian upang itayo at upang itatag. Tingnan mo mga kapatid na ang Diyos ang nagsasabi na siya ay magsasabi tungkol sa isang bansa. Anong bansa yan? Yan ang bansa na binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos. Ang saksi na nagpapatunay na walang ibang bansa sa buong daigdig, si mahal na Haring Filimon Ondok Riambunansa lang. Siya lang, wala ng iba. Wala ng panglimang saksi. 4 lang ang sinabi dyan, 2 olibo at 2 kandiliro. Huwag niyong gawing 5. Saan nabasa naman yung 5 saksi diyan sa banal na sulatan? Huwag niyong gawing 6. 4 lang. Ganap na. Yung 4, consummatum est na yung 4 na mga saksi sa daigdig. 2 punong olibo, Jacob o Israel, at si Panginoong Hesukristo.
2 kandilero dito sa Pilipinas. Dr. Jose P. Rizal, saksi sa lupang pangako. Mahal na Hari Philemon Ondok Riambunansa, saksi sa bagong Jerusalem. Siya ang nagtatag sa kaharian ng Diyos sa bagong Jerusalem. Kaya ganun po ang hiwaga ng Diyos dito sa daigdig. 4 silang lahat, pero hindi magkasabay sa isang panahon. Kasi pagbasahin po natin ang Espiritu ng Diyos, papasok yan sa tao. No? Basahin muna natin, Haring Sinoy, Ezekiel 2:1-2. No, sa Ezekiel. Anong espiritu na meron itong Ezekiel 1? Oh, Ezekiel 2, talata 1-2. Ito po ang ating mababasa sa Ezekiel 2, talata 1-2 na nagsasabi. At sinabi niya sa akin, anak ng tao, tumayo ka ng iyong mga paa, at ako'y makikipagsalitaan sa iyo. At ang Espiritu ay suma sa akin nang siya'y magsalita sa akin. At itinayo ako sa aking mga paa, at aking narinig siya na nagsasalita sa akin. Yan ang hiwaga na ang Espiritu ng Diyos ay papasok sa tao na yan na kanyang pinahiran ng langis, na kanyang hinirang. At ang Espiritu ay sumaakin nang siya ay magsalita sa akin at itinayo ako sa aking mga paa at aking narinig siya na nagsasalita sa akin. Saan niya narinig? Sa labas ba ng katawan? Nasa loob niya. Gayon ang sinabi din ni Jesus Christ na ang Espiritu ng Ama ay nasa loob ko, nasa akin. Kaya kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, huwag hanapin natin. No? Dito sa 2 Corinto 3:17. No? Basahin muna natin yung 2 Corinto 3. Sa 3. 3:17. 17. Ito po ang ating mababasa sa 2 Corinto 3, talatang 17 na nagsasabi. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu. At kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Ayan. So, ibig sabihin, kung saan papasok yung Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Ngayon, sino ba ang nagbigay ng kalayaan sa bansang Pilipinas? Di ba si Dr. Jose P. Rizal? Paano naging malaya ang mga tao na makasalanan sa panahon ni Panginoong Jesucristo? No? Yung kanyang katawan ng ating Panginoong Hesus, inaalay bilang alay para malaya ang mga tao mula sa kasalanan. So, ganun din kay Dr. Jose P. Rizal. Inaalay ang kanyang buhay para maging malaya ang mga tao. Mabigyan ng kalayaan ang Pilipinas. Kasi ang pagbibigay po ng kalayaan, gawa po yan ng Kristo. Pag-asahin po natin ang Galacia bago tayo magtapos. Galacia 5, talata 1. No, tungkol sa kalayaan. Kasi sabi man, kung saan papasok ang Espiritu ng Diyos, ay magbigay siya ng kalayaan. At ang pagbigay ng kalayaan, kaninong gawa yan? So, basahin natin Galacia. No? Sige, Rick. Galacia. Talata 1. Tama ito, Galacia 5, talata 1. Ito po ang ating mababasa sa Galacia 5, talatang 1 na nagsasabi. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Sino nagpalaya? Si Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkakaalipin. Ayan.
Si Dr. Jose Rizal ang nagpaalis ng pagkaalipin natin, no? Sa kalayaan, no, malinaw sinabi niya na pagtungkol sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Ngayon, pagdating naman ni Malaring Philemon Ondok Riambunansa, anong kalayaan? So, kalayaan mula sa mali na mga paniniwala. Tulad ng ano? Noon, pinaniwalaan natin na ang kaharian ng Diyos ay doon sa himpapawid. Pero sa aral ni mahal naring Philemon Ondok Riambunansa, malinaw ayon din sa katuruan ni Kristo na ang kaharian ng Diyos ay ibinigay sa isang bansa. Anong bansa yan? Siya lang ang isang saksi. No? Saksi na ito ay bansang Pilipinas. So, dalawa sa Jerusalem, lumang Jerusalem, dalawa din dito sa bagong Jerusalem. Kaya, consummatum est na po. Ganap na ang nakasulat sa banal na kasulatan patungkol sa kaharian ng Diyos. Sino-sino ang mga saksi? Ulitin ko, sa Jerusalem, sa Israel, bansang Israel, si Jacob na tinawag Israel at saka si Panginoong Jesucristo. Dalawa sila. Pagdating sa Pilipinas, si Dr. Jose Rizal, saksi sa lupang pangako, si Malari, saksi sa bagong Jerusalem, na nasa loob lang ng lupang pangako. At siya ang saksi na nagtatag ng kaharian ng Diyos. Kaya mapalad tayo, nandito na yung kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, kung nasaan ngayon ang Diyos, wala doon sa Middle East. Lalong-lalo na wala na sa Israel. Kaya tingnan nyo, wala ng Diyos doon kasi digmaan palagi. So, nandito na siya sa bansang Pilipinas. And we are under the protection of God. Kasi nandito ang luklukan ng Diyos sa bansang Pilipinas, kasama ng mga Pilipino, ang Diyos, at ipakilala ng Diyos ang bansang Pilipinas sa darating na mga panahon na haring bansa sa buong daigdig, kasi nakahula na yan. Ipakilala sa Diyos ang bansang Pilipinas na pinakamayamang bansa sa buong daigdig. Kaya sa kanta pa, ako'y Pilipino, taas noo, kahit kanino, sapagkat tayo ay tunay na maharlika, sapagkat tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kanyang kaharian. Kaya laki po naming pasasalamat sa aming dakilang guro, o ulitin namin, mahal na Hari Philemon Ondok Riambunansa. At sa ganitong oras, mga kapatid, sa ngalan ng buong puwersa ng kaharian ng Diyos sa bagong Jerusalem, sa ngalan ng ating Presidente, mahal na Presidente Rocky Riambunansa, sa ngalan ng lahat ng mga kasamahan sa kaharian ng Diyos, at higit sa lahat sa ngalan ni mahal na Hari Philemon Ondok Riambunansa, ang dakilang guro at supremo ng The Kingdom of God, kami po ay magbabalik sa ganitong oras sa pamamagitan din ng social media. Live po tayo sa The Kingdom of God Facebook page. Ito po yung lingkod, si Hari Edgar Ligotom. Mapagpalang oras at maraming salamat sa ating lahat, at tayo po ay magpapasalamat din sa ating lumikha. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na pinagkaloob mo sa amin. Okay, akong ibigay kay Haring Florentino. Mahal na rin, salamat sa hapong ito at sa mga kasamahan ko dyan sa Region 6. Salamat. Magandang hapon sa inyong lahat. Yun tayo, may basahon na rin.